Nanay. May kailangan ba kayo? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Birthday ko ngayon eh. Iniisip mo pa ang birthday mo. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon din, dapat ka nang makipagdiborsyo kay Yifan. Diborsyo? Boss X, nahanap na ang anak nyo. Nasa lungsod. Nang wrong siya. At saka, birthday niya ngayon. Mabuti naman. Bilis. Ihanda ang black card na may $100,000,000. Villa, sa Cartier Garden, 2 set, 10 mamahaling kotse, bilang regalo ko. Oo. Susunduin ko siya, ng personal. Bilis, ihanda nyo na. Masusunod po. Mga kaibigan sa media, ang pelikulang ito ay tungkol sa isang ama sa gitna ng hirap sa paghahanap sa anak niya. At dito sa kwentong ito, Ginoong Chen, nahanap na ang anak nyo. pasensya na sa inyong lahat. Paumanhin po talaga. May kailangan lang asikasuhin. Mauuna na muna ako. Ginoong Chen, magiging sikat ba ang pelikula? Ginoong Chen, magsalita pa po kayo. Ginoong Chen, Sa sitwasyon mo ngayon, sa pagkain at pahinga, bawal ang magpuyat. Dalubhasang Lee, nahanap na ang anak nyo. Totoo ba? Itigil ang operasyon. Bilis na. Susunod na grupo. Sumunod kayo. Tingin sa kanan. Tingin sa harap. Ginoong Gu, may balita na sa binibini. Mabuti. Ihanda ang sasakyan. Pumunta agad doon. Masusunod po. Professor Lee, ang anak nyo, nahanap na. Nahanap na ba? Mabuti naman. Hindi pa ako makapunta ngayon. Sabihan mo agad si Yanli, mauna na siya doon. Baka maunahan pa tayo ng mga matatandang iyon. Masusunod po. Copy po. Huwag mag-alala, Itay. Ibabalik ko ang kapatid ko. Shen Qianyu. Magdiborsyo na tayo. Mag-divorce na tayo. Bakit? Isang ulila na hindi kilala ang ama at pumanaw na ang ina. Paano ka magiging karapat-dapat sa aking anak? Tama. Sasabihin ko ang totoo. Matagal na gustong makipag-divorce. Ni Kuya Yifan sa iyo. Ako ang may gusto na sa araw na ito, sa espesyal na araw na ito, ay ibigay ang regalong ito. Chuya Fan. 3 taon na tayong kasal. Isinakripisyo ko ang aking promosyon. Naglaba at nagluto. Nag-alaga sa bahay. At sinunod ang aking biyenan. Bakit mo hinahayaang hiyain ako ng ibang tao? Nakakatawa. Hindi ka mapapantay kay Chingge. Siya ang senyorita ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Rong. Ano ka ba sa tingin mo? At saka, mabibigyan niya ako ng imbitasyon sa Zenith na pista pagkatapos ng 3 araw. Kaya mo ba? Ngayon, naintindihan mo na. Zenith na pista. Ang mga sikat na tao sa buong mundo ay darating doon. Kapag nakuha ni Kuya Yifan ang atensyon ng kahit sino, magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Ito ay isang bagay na kahit sa panaginip ay hindi mo makukuha. Shen Qianyu, sa tingin mo ba, karapat dapat ka pa? Oo. Hindi ako karapat dapat. Hindi ako karapat dapat na makisama sa mga hayop na tulad ninyo. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Tumahimik ka. Wala kang karapatang maging bastos dito, bastardo ka. Kang Cheng, nasaan ang anak ko ngayon? Ngayon, tila ang binibini ay nasa sa labas ng kagawaran ng rehistrasyong sibil. Ngayong diborsyado na tayo. Sa loob ng 3 araw, lumayas kayo sa bahay ko. Bahay mo? Sasabihin ko rin na bahay ko iyon. Shen Qianyu.
3 taon kitang pinakasalan. Sinayang ang 3 taon ng kabataan ko. Ang utang na ito, paano babayaran? Chu Yifan, ang bahay na iyon ay iniwan sa akin ni nanay. Hindi na ngayon. Kabayaran iyon sa akin. Iyon ay nararapat sa akin. Sige. Dahil wala kang hiya. Magkita na lang tayo sa korte. Teka lang. Alam mo ba kung ano ito? Wala akong pakialam. Anong karapatan nyo? Bitawan niyo ako. Huwag ka namang masyadong magalit. Pati abo ni nanay hindi niyo pinalampas. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Bitawan niyo ako. Karma? Gusto mo bang gisingin ang nanay mo at tanungin kung may magagawa siya sa akin? Ibalik mo sa akin ang abo ni nanay. Ibalik mo sa akin. Sige ba? Basta't ibigay mo ang bahay. Ibabalik ko ito sa'yo. Kung hindi, isasabog ko ito. Bitawan niyo ako. Wala kayong puso. Bitawan niyo ako. Hay, ang mga matatandang ito, ang bilis magmaneho. Bilisan mo. Bilis, bilisan nyo. Dapat ako ang unang makarating. Bilis, bilis, bilis. Bilisan mo pa. Sila ang mga gustong umagaw sa kapatid ko. Hindi ko hahayaang mauna kayo. Bilis, habulin siya. Unahan siya. Bitawan niyo ako. Ibalik niyo ang abo ng nanay ko. Sige ba? Hindi. Shen Qianyu, pinapayuhan kitang huwag magsumbong sa pulis. Kung hindi, sa lakas ng bahay ng mga Shu, sa loob ng bansa ay wala ka nang mapupuntahan. Maghintay lang kayo sa akin. Hindi ko kayo mapapatawad. Isang biro. Tulad mong bastardong walang nanay at ama, ang patayin ka ay parang pagbuksan ng langgam na napakadali lang. Ang bagay na ito, saan mo ito ninakaw? Ibalik mo sa akin. Iniwan ito ng nanay ko para sa akin. Ayu. Ito ay galing sa iyong tunay na ama. Nanay. Ibinibigay ko ito sa iyo. Siguradong mahahanap ka niya. Nanay. Nanay, ayaw ko nito. Ikaw lang ang gusto ko. Nanay. Nagsisinungaling ka. Hiyas ito ng bahay ng mga Shu. Ang puno ng pamilya lang ang mayroon nito. Bahay ng mga Shu. Nasa bahay ng mga Shu ba ang tunay kong ama? Dahil nakita ko na ang bagay na ito, kukunin ko ito para sa bahay ng mga Shu. Sino ka? Walang hiya ka, niloloko mo ako sa asawa. Ayaw kong mag-aksaya ng oras. Ji Yanli ng Tianheng Grupo. Nandito para sa kapatid ko. Tianheng Grupo. Sa Rongcheng, ang tanging makakatapat sa bahay ng mga Shu na ito. Kahit hindi ko pa narinig, ang pangalang Ji Yanli, pero sa hitsura niya, isa siyang ehekutibo. Kumusta, kumusta? Anong nangyari sa sugat sa mukha mo? Ano? Ginoong Ji, gusto mo ba siyang ipagtanggol?
Tao ako ng bahay ng mga Shu. Siguro naman ay narinig mo na iyon. Bahay ng mga Shu. Tama, ang bahay ng mga Shu. Ang pinakaimportanteng ebidensya sa kamay ng kapatid mo ay ang hiyas ng Dragon at Phoenix na napakabihira sa mundo. Hindi pa nagtatagal, simula nang ibalik ka sa bahay ng mga Shu. Paano mo nalaman? Ibig bang sabihin ay, ang pagiging anak sa labas ko, sa bahay ng mga Shu ay alam na ng iba? Pero sabi ni Ama, hindi ito ipagkakalat. Mukhang naunahan na ako ang bahay ng mga Shu. Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Wala kang kinalaman dito. Hindi naman ikaw ang nagkamali. Kapatid, Sumama ka sa akin pabalik ngayon. Ang mga detalye ay ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Pero kahit na, kapatid pa kita, hindi mo dapat inaapi ang iba. ano ba talagang nangyayari? Kuya, tara na. Ibalik mo sa akin ang hiyas ko. Ibalik mo sa akin ang jade pendant ko. Sa'yo ang Jade Pendant. Gusto mong agawin ang gamit ng bahay ng mga Shu. Tingnan mo muna kung karapat-dapat ka. Kuya, tara na. Ang jade pendant ko. Ibalik mo sa akin. Nanay. Nanay. Ipaghihikanti. Kita talaga. Anak, huli na ang dating ni tatay. Sinong nang api sa iyo? Mga tito, nagkakamali po ba kayo? Hindi kami nagkakamali, kamukhang kamukha mo ang nanay mo. Noong bata pa siya. Walang mali. Siguradong sigurado ako. Ikaw talaga ang anak ko. Tara, umuwi na tayo kay tatay at hawakan ang Tianhua libangan. Sa hinaharap sa mundo ng showbiz, tiyak na may pwesto ka. Tara na, tara na. Hoy, bitiwan mo siya. Sandali lang. Anak, umuwi ka na kay tatay. Ang ating mga medical company ay nasa buong mundo, balang araw, ikaw na ang mamamahala. Ako ang tunay mong tatay. Sumama ka sa akin. Lahat ng mayayaman sa mundo ay kailangan magbayad sa atin. Bakit hindi? Amuna tayo magpa-DNA test? Hindi na kailangan. Huwag na kayong mag-away. You. Ngayon din, ipapapunta ko ang mga basurang iyon para humingi ng tawad sa iyo. Tara. Sandali. Hahayaan na lang ba nating apihin nila si Ayu? Ang walang pusong lalaki na iyon, hindi ba't pangarap niyang makasali sa zenith na pista? Sa zenith na pista, kung kailan siya pinaka mapagmataas, doon natin siya pababagsakin. Kuya, mataas siguro ang posisyon mo sa Tianheng Grupo, di ba? Salamat sa pagbibigay alang-alang sa akin. Sa kumpanya ni Kuya Yifan, ng pagkakataong ito. Hello? Yanli, hindi ba't pinasundo ko sa'yo ang kapatid mo? Bakit hinayaan mong makuha siya ng mga matatandang yon? Ano? Ibalik mo sa akin ang jade pendant ko. Xu Dongshan magsasagawa ng birthday party para sa kapatid mo ngayong gabi. Sumama ka sa akin. Kailangang mabawi natin ang kapatid mo. Naiintindihan ko? Kuya, paano na?
yung pakikipagtulungan sa Tianheng Grupo. Ang lakas ng loob niyong lokohin ako. Papatulan ko kayo sa susunod. Anong nangyari? Hindi ba't sunod-sunuran lang siya sa'yo kanina? Baka may problema sa kumpanya ni Kuya. Huwag kang mag-alala. Sa Zenith na pista, si Kuya at ang mga Shu ay tutulungan ka. Sa oras na yon, yun na ang pagkakataon mong sumikat. Chingge, nahanap mo na ang pamanang hiyas. Bilisan mo at sumama ka sa akin sa lumang mansyon ng mga Shu. Ito ang bahay ng tito mo. Ano sa tingin mo? Itay, ngayon, anong araw ba ito? Nabalitaan ko lang, maraming sikat na tao ang darating kung hindi dahil sa pagkuha mo ng hiyas at sa iyong tagumpay. Itay, hindi kita madadala rito. Itay, sa tingin mo, Tito, anong pabuya ang ibibigay? Mukhang ang tito mo ay naghanda ng ilang ari-arian at ilang marangyang sasakyan. Dapat may isang bahagi ka. Ang yaman talaga ni Tito. Maghintay ka muna rito. Papasok muna ako para bumati sa tito mo. Shen Qianyu. Talaga naman at naglakas loob ka rito. Kung nakapunta ka, bakit hindi ako? O alam ko na. Ikaw ang sa bahay ng mga Shu na bagong katulong, hindi ba? Tamang-tama. Madumi ang sapatos ko. Lumuhod ka at gamitin ang bibig para dilaan ang sapatos ko. Dahil ang pera ng mga Shu ay hindi para sa mga walang silbi. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ganti-ganti lang naman ito. Huwag ka masyadong magalit. Walang hiya ka. Sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng bahay ng mga Shu ngayon. Tigil! Kuya, sinaktan ako ni Shen Qianyu. Kailangan mo akong ipaghiganti. Bakit? Ipagtatanggol mo ba siya? Patawad. Kuya, bakit ka humihingi ng tawad sa lingkod na iyan, lalo na at siyang nanakit sa akin? Masyado siyang maingay, itapon siya sa labas. Bitawan niyo ako. Bahay ito ng mga Shu. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Itapon. Bitawan niyo ako. Isa ka lang namang maliit na tao sa Tianheng Grupo. Kapag itinapon niyo ako, malalagot kayo sa akin. Bitawan niyo ako. Ikaw ang tunay kong kapatid. Ang ibang mga tito ay itinuring akong anak. Pero kapatid ang turing niya sa akin. Itay. Ikaw si Ayu, di ba? Ako ang iyong tatay. Isa pang tatay. Panganay na kuya. Sinasabi mo bang ang jade na ito ay nahanap ng iyong anak sa labas? Tama. Umalis ka na agad. Lumayas ka sa bahay ng mga Shu. Nagkaroon ka ng anak sa labas. Hindi ka kikilalanin ng pamilya Su. Panganay na kuya. Ito ay... Layas. Panganay na kuya. Kumalma ka lang. Tingnan ninyo. Ang anak ko pa rin. Ang pinaka maganda. Naghanda si tatay ng regalo para sa birthday mo. Halika. Dalhin ito rito. Masyadong mahalaga ang mga ito. Gusto ko lang makuha ito pabalik. Ang nanay mo, meron ba siya? Ang mga ito ay dapat lang niyang ibigay. Bibigyan ka ni tatay ng isang ospital sa tersyarya para malibang. Bibigyan ka ni tatay ng 10 bodyguard. Lahat sila ay mga eksperto. Kahit sino sa kanila ay hinahangad ng mga leader ng bansa na makuha sila. Sinasabi ko sa inyo, ang pagbibigay ng regalo ay walang katapatan. Anak na babae, si Ama ngayong araw ay bibigyan ka ng asawa. Lahat sila ay sikat na bituin sa showbiz. Pasok kayo. Pumili ka ng isa. Salamat sa kabutihan ni Tito Chen. Pero, hindi ko pa gustong magpakasal. At saka ang mga taong ito
ay hindi rin bagay sa akin. Tama ka. Ang anak ko ay dapat ikasal sa lalaking sa buong mundo ay pinakamagaling. Mga tauhan, maglabas ng paanyaya sa magagaling para sa anak ko maghanap ng asawa. Isama niyo ako. Isama niyo rin ako. Hindi na kailangan. Ang pinakaangkop na tao ay narito na sa harap natin. Handa akong pakasalan si Binibining Shen. Sa anong karapatan? Sa tingin mo ba, ikaw ang sa mundo ay pinakamagaling na lalaki? Maayos naman ang itsura mo. Pero, mayaman ka ba? May kapangyarihan ka ba? Siya ang tagapagtatag ng Tianheng Grupo, ang pinakamalaking kumpanya sa mundo. May trilyon-trilyong halaga ng ari-arian. Bakit? Hindi ba kayo kontento? Ang galing talaga ng mga kabataan ngayon. Akala ko ang Tianheng Grupo ay pinapatakbo ng matandang humahamon sa akin. Ikaw lang pala iyan, bata ka. You. Kung hindi ka kontento, papalitan ka ni tatay ng iba. Maghintay hanggang sa Zenith na pista para i-anunsyo ang kasal mo. Hayaan ang mga taong iyon na makita ng mabuti na ang anak ni Xu Dongshan ay dapat ikasal sa pinakamagaling. Hayaan na. Pagtiisan na muna ito. Siya na lang. Sige, magpakasal na kayo ngayon. Sasabihan ko sila na pabilisin ang proseso. Lilong Hua, mapagkakatiwalaan ba yang ampun mo? Mas maaasahan kaysa sa iyo. Iniwan mo ang asawa at anak mo noon. Hindi ako kampante na ipaubaya si Qian Yu sa mga kamay mo. Anak ng aking junior ay anak ko na rin. Si Qian Yu ay tanggap ko na. Nang masugatan ako sa digmaan. Salamat sa pagliligtas ni Ziyi. Mula ngayon si Qian Yu ay anak ko na. Xu Dongshan, noon, kung hindi lang si Ziyi, nagpumilit na pakasalan ka. Ako ay siguradong mapapasaya siya habang buhay. Lahat ay kasalanan ko. Babawi ako kay Qian Yu. Chingge, Itay, kumusta? Nakita mo ba si Tito? Ang taong si Jianli na yon. Pinalayas pa ako sa bahay ng mga Shu. pinalayas ka rin ba? Itay, huwag mong sabihing Ako. Paano mangyayari yon? Bilang kapatid ng pinakamayamang tao, paano ako mapapalayas? Nga pala, sabi ng tito mo sa Zenith na pista sa Makalawa, basta't galingan mo, ay tiyak na gagantimpalaan ka. huwag kang mag-alala, Itay. Ang ngayon, ito na ang ating pagkakataon. Nagpa-reserve na ako ng pinakamagandang gown. Ang nangyaring ito ay nagpahirap sa iyo. Pusa ko itong ginawa. Mahirap bayaran ang utang na loob sa amang nagpalaki. Mula ngayon, aalagaan kita ng mabuti. Ang pag-ibig ay hindi pasasalamat. Ang init ng pagtanggap ng mga nakatatanda ay hindi ko talaga matanggihan. Sa totoo lang, mayroon din akong sariling hangarin. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng Zenith na pista, ay lilinawin ko sa kanila at makikipagdiborsyo sa iyo. Kung hindi susubukan, paano malalaman kung bagay tayo? Balak mo bang maupo lang diyan hanggang umaga? Sa oras na ito, tulog na siguro sila. Ano, titingnan ko. Kung may iba pang kwarto. May tao ba? Pakibukas ang pinto. Hindi ako ganoong klaseng tao. Isuot mo na agad ang damit mo. Ginoong G, kapag lumapit ka pa, sisigaw na talaga ako. Hindi mo ba alam na habang sumisigaw ka, lalong matutuwa ang mga matatanda sa labas? Hindi na kita bibiruin. Maglilinis lang ako ng katawan. Magpahinga ka na? Sa sofa muna ako matutulog ngayong gabi. Sige. Matulog ka na ng maaga. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Susunduin kita bukas. Pinapasama ako ni Tito Shu para magsukat ka ng wedding dress. Naintindihan ko.
Pero may trabaho ako bukas ng umaga. Sige, Magandang gabi. tulungan mo akong bilhin ang kumpanyang Jinghua. Sige po. Gawin mo agad. Sinong mag-aakala na ganoon pala si Shen Qianyu? Ang mga kontrata niya noon ay nakuha lang sa kama. Sinasabi ko sa iyo, balita ko ang asawa niya dahil sa nangyaring ito ay nakipaghiwalay na sa kanya. Talaga ba? Akala ko pa naman magaling siya. Ituloy niyo lang. Tabi, Hindi ka ba nagtataka kung paano ako nakapasok sa kumpanya nyo? wala akong pakialam. Pero ngayon ay, napatunayan ko na ang isang bagay. Ang mga chismis na yon, ikaw ang nagpakalat, di ba? Ang lakas ng bahay ng mga shoe ay hindi ng isang tulad mo, kayang maisip. Akala mo ba, dahil sa tulong ng manager kahapon, ay napahiya mo ako? Nanalo ka na. Siyempre hindi. Suklian ang kabutihan. Kung ano ang ginawa mo sa akin, ay 10 beses kong ibabalik. Ang nangyari kagabi ay parang interes lang. Nagsasalita ka na ng ganyan kalaki. Sinasabi ko sa iyo, kapag wala ang lalaki, wala kang kwenta. Nandito ako sa harap mo ngayon. Subukan mo akong saktan. Sa ganyang kahilingan, paano kita hindi pagbibigyan? Walang hiya ka. Ang lakas mong buhusan ako. Palalayasin kita sa kumpanya ngayon. Shen Qianyu, hinahanap ka ni Joe Manager. Parurusahan ba nila ako? Ano bang sinasabi mo, Qianyu? Halika. Ito ay mula sa Tianheng, ang tagapamahala ng PR, si Zhang Manager, na matagal na nating katrabaho. Sa kumpanya ni Ji Yanli. Kumusta po? Kumusta? Kumusta? Shen Qianyu, wala ka talagang galang kay Zhang Manager. Sabi lang ni Zhang Manager, sa Tianheng ay walang taong nagngangalang Ji Yanli. Hindi ba't matapos ang diborsyo ay nagmamadali kang kumapit sa mayaman? Heto na ang pagkakataon mo. Kung wala na tayong pag-uusapan sa trabaho, aalis na ako. Huwag naman. Sa lipunan ngayon, pera-pera na lang. Hindi ito nakakahiya. Plano ba ni Joe Manager na lumipat ng trabaho? Kung ganoon ay ikaw na lang ang sumama sa kliyente. Kalahati ng negosyo nyo ay galing sa Tianheng Grupo. Sigurado ka bang gusto mong umalis? Gusto mo bang palayasin? Kita sa Tianheng Grupo. Shen Ganyu, anong pinagsasabi mong yabang? Pati taga Tianheng kinalaban mo. Ang tapang mo ha? Palalayasin ako sa Tianheng Grupo. Nakakatawa. Kung hindi nyo ito aayusin ng maayos ngayon, gusto nyo bang pabagsakin ko ang kumpanya nyo? Mag-sorry ka na ngayon. Akala mo ba sapat na ang sorry? Oo nga, hindi pwedeng ganoon na lang kadali. Kaya, Zhang Manager, ano ang gusto mo? Maliban na lang kung mag-sorry siya sa harap ng lahat, sa akin mismo. At pagkatapos, samahan ako ng isang gabi. Huwag kang mag-alala. Siguradong mas mabuti ako kaysa sa lalaking iyon. Huwag kang mag-alala. Mas magiging mabuti ako kaysa sa lalaking iyon na nagngangalang G. Shen Qianyu, pambihirang pagkakataon ito. Kaya dapat mo itong pahalagahan. Sige ba? Ibibigay ko na lang sa iyo ang pagkakataong ito. Napakatigas ng ulo mo. Wala akong ginawang mali. Hindi ako hihingi ng paumanhin. Ikaw na apelidong Joe. Pagbabayaran mo rin ang nararapat sa iyo. Tumahimik ka na. Sundin ang utos ni Zhang Manager. Magbitiw ka o sumunod, pumili ka na. Nabalitaan ko na, wala ka nang matitirhan, Shen Qianyu. Paano na kung mawalan ka pa ng trabaho? Shen Qianyu, pag-isipan mong mabuti. Ano ba ang binabalak mo? Ayoko na, at aalis na ako.
Magandang araw. Ang inyong kumpanya ay nakuha na ng Tianheng Grupo. Ang bagong tagapangulo ay nais makita si Binibining Shen. Ikaw pala. Para mas mapalapit tayo sa isa't isa, kailangan ko nang magmadali. Hindi ba medyo sobra naman ito? Sakto po, Tagapangulo. May kailangan akong iulat sa inyo. Tungkol sa PR department nyo, yung tarantadong nagngangalang Zhang. Tianheng Grupo. Balak ba nilang bilhin ang kumpanya? Kaibigan niyo po ba siya? Kilala ko lahat ng ehekutibo sa Tianheng Grupo. Tingnan lang natin kung paano niya ako mapapaalis sa Tianheng Grupo. Shen Qianyu, ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Hindi ko siya hahayaang makalusot ng ganoon lang. Iyan po ang buong pangyayari. Sana ay maayos niyo ito, Boss G. Makakaasa ka. Ngayong gabi, pinatawag tayo ng mga matatanda. Pabalik na muna ako sa trabaho. Sandali lang. Hindi na kita bibiruin. Hihintayin kita mamaya. Sige. Pinaiyak ni Tagapangulo si Shen Qianyu. Nakita ko mismo iyon. Isang pagalit lang, di na kaya? Pagkatapos makipag-usap ni Zhang Manager, may mas malala pang bagay na naghihintay sa kanya. Hindi ba't mayabang siya? E di dudurugin natin ang kanyang loob ng paisa-isa hanggang sa mabasag. Paanong nangyari ito? Paanong naging si Shen Qianyu ang pangalawang pangulo ng operasyon? Hindi ito maaari. Boss G, ang bagong anunsyo sa posisyon ay naipadala na siguro. Sige. Iyong nasa PR department, asikasuhin mo na rin siya. Opo. Zhao Asistante, ikaw pala iyan. Sino ka? Ako si Zhang Jintao mula sa Tianheng Grupo na humahawak sa merkado ng Grupong Jinghua bilang tagapamahala ng PR. Oh, ikaw pala. Tanggal ka na. Bumalik ka sa kumpanya at magligpit. Maaari ka nang umalis. Paano nangyari iyon? Naku, patay na tayo nito. Hindi naman siguro. Ganun kakitid ang isip ni Shen Qianyu. Ano man ang mangyari, magpakumbaba muna tayo. Hindi ito posible. Anong gagawin natin, Binibining Shu? Pupuntahan ko ang tagapangulo para magliwanag. Paumanhin sa inyong dalawa. Sabi ng tagapangulo na kayong dalawa ay lumabag sa mga tuntunin ng kumpanya. Kaya kailangan na kayong paalisin ngayon. Hindi ako ang gumawa nito. Si Binibining Shu iyon. Ginamit niya ang bahay ng mga Shu laban sa akin. Manahimik ka. Jianli, anong ginagawa mo? Hindi karapat-dapat. May kapahamakan. Tagapangulo, kasalanan ko po ang lahat. Ako na ang gagawa. Kaya ni Shen Qianyu at kaya ko pang higitan. Pasensya na sa abala. Siguro babalik na lang ako mamaya. Manatili ka.
Lumabas ka. Huwag mong isiping hindi ko alam kung paano ka nakaakyat sa pwesto. Anong paraan? Ganito ba? Wala kang hiya. Kapag nagtagumpay ang pang-aakit, tugma ang puso. Kapag hindi, doon lang ito matatawag na walang hiya. Neng, dapat kang matuto sa ate mo. Ituloy nyo. Boss G, tapos na ang trabaho. Kaya ang relasyon natin ngayon, mula sa amo at tauhan, ay naging mag-asawa na? Chinge, sabihin mo, anong isusuot ko bukas para sa Zenith na pista? Ito ba o ito? Ang dating asawa mo, talagang gumagaling na siya. Naglakas loob siyang kalabanin ka. Hindi ba isa lang siyang istambay ngayon? Na-promote siya bilang vice-presidente ng departamento. Ano? Baka naman nagkakamali lang kayo. Sigurado ka bang siya ay talagang isang babaeng walang malapitan? Bakit naman kita lolokohin? Ang mga nangyari ngayon ay siguradong hindi aksidente. Hi, anong kinatatakutan mo? Isa lang naman siyang maliit na Vice-presidente ng departamento ng kumpanya. pagkatapos ko bukas sa Zenith na pista, makuha ang mga order sa bahay ng mga shoe. At sa iba pa, gagantihan natin siya para sa iyo. Sige, Ang bulwagan ng handaan ay napakarangal naman. nabalitaan ko ang piging ay napakalaki dahil bukod sa aking tito, si Actor Chen Minghua, si Dalubhasa Li Sijing, si Eksperto Li Longhe, at si Hari ng Hilaga Gu Yuanshan, ay narito lahat. Ang mga taong ito, mahirap makita kahit isa. Hindi ko akalain na magtitipon sila rito. Iyan ay dahil malakas ang impluensya ng pamilya Shu. Siyempre naman, ang pagsasama ni na Yifan at ikaw ay dahil sa swerte ng aming mga ninuno, hahaha. Isa ka bang miyembro ng pamilya Shu? Oo. Ang aking manugang ay ang senyorita ng pamilya Shu. O hindi mo ba alam, kasama ang bilyonaryong Shu, si Dalubhasang Li at si Aktor Chen at 4 na tao ay pumunta sa Zenith na pista para lang salubungin ang pagbabalik ng misteryosong tao. Pagbabalik? Chinge, ang piging na ito, baka para ito sa pagsalubong sa iyo. Ay, posible nga iyan. Tara, Tinulungan ko ang pamilya Shu na mabawi ang pamanang hiyas, baka si Tito, para salubungin ang aking pagbabalik, ay sadyang nagpakalat ng balita. Kung ganoon nga, siguradong paborito ka ni Boss Su. Siyempre naman. Akala ko pa naman, ang aking tagumpay na ito ay hindi mo makikita. Hindi ko akalaing makakapasok ka rito. Hindi pa rin sumusuko. Tignan mo kung paano ko siya tuturuan. Umalis ka na? Wala kang kahihiyan. Tignan mo ang paligid at sumama ka pa rito. Sa inyo ba ang piging na ito? Bakit? Sa inyo ba ito? Aba, tama ka riyan. Sa amin nga ang piging na ito. Ang kapal ng mukha, nasaan ang imbitasyon mo? Ilabas mo para makita. Sabi ko na ngang sa amin ito. Ang may-ari ba? Kailangan pa ng imbitasyon? hahaha. Shen Qianyu, alam ko naman na ang diborsyong iyon ay sobrang sakit sa iyo. Pero ang ating Chinge ay para lang sa ikabubuti mo. Huwag mong hintayin na pati ang sarili mong kapahamakan ay hindi mo na mamalayan. Nakalusot lang pala talaga siya. Mukhang kinalaban niya ang bahay ng mga Shu kahit may imbitasyon pa siya. Siguradong delikado siya ngayon. Guwardiya, paalisin niyo siya rito. Tingnan ko lang kung sinong maglalakas loob na paalisin siya. Sinong may lakas ng loob na palayasin siya? Oh, si kuya pala ni Chinge ito. Tingnan mo ang taong ito. Wala talagang hiya. Nagbihis pa ng ganito para lang akitin ang aming si Yifan. Panoorin mo kami ngayon kung paano siya tuturuan ng leksyon. Ano ang balak mong gawin sa aking ginang? Gusto kong marinig? Kayo ay kasal na. Pasensya na at nahuli ako. Bagay na bagay sa iyo ang damit na ito. Ikaw din. Hindi. Kung gusto nyo lang ng panandali ang saya, paglaruan nyo na lang siya. Pero ang babaeng tulad nito, paano nyo siya nagawang pakasalan? Ikaw. Kapag nambastos ka pa ulit sa aking ginang, mag-ingat ka dahil hindi ako magdadalawang isip. Jianli, ikaw ang masyadong mapangahas. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, ay lagi mo siyang tinutulungan. Dahil pala kayong dalawa, ay matagal lang may relasyon. Kahit na ikaw pa ay mula sa Tianheng Grupo at galawin ng mga tao sa bahay ng mga Shu. Ngayong araw na ito, siguradong katapusan mo na.
Sige lang, saktan mo ang anak ko. Kasalanan lahat ito ng babaeng ito. Tignan mo kung hindi kita mapatay. Nanay, Ayos ka lang ba? Ayos lang. Si Jianli naman ang nanakit. Pero ako ang binibira nyo. Talagang mahihina lang. Ang kaya ninyong apihin. Kung hindi mo kayang manakit ng babae, ako na ang gagawa. Sinabi ko na kung paano nyo ako trinato. Ibabalik ko ang lahat sa inyo. Walang hiyang babae. Huwag mo nang ipakilala ang sarili mo. Alam na ng lahat kung anong klaseng tao ka. nanay, Shen Qianyu, wag mong isipin na dahil lang kay Jianli ay pwede ka nang maging kampante. Totoo namang malakas ang Tianheng Grupo. Pero ano naman ngayon? Siya ba ang presidente ng Tianheng Grupo? Kaya ba niyang katawanin ang Tianheng? Sa piging na ito ngayon, puro malalaking tao ang narito. Ang bahay ng mga Shu, ang siyang nag-organisa nito. Sa sinabi mong iyan, nagkakamali ka. Binibining Shu. Ako ang dumidikit kay Ayu. Tungkol naman sa pagiging presidente ko ng Tianheng. Siguro hindi na kailangang sabihin sa iyo. Talagang kayong dalawa ay ayaw talagang umamin. Mayroon ba si Shen Qianyu na itinatagong pagkatao? ang pagkatao niya ay isang anak na may ina pero walang amang nagpalaki. Bastardo. Binibining Shu, narinig ko na nitong mga araw. Bumalik ka lang sa bahay ng mga Shu. Ang iyong ina ay kabit ni Shu Qianliang. Manahimik ka. Itay, itong si Shen Qianyu at itong si Jianli, pinapahiya nila ako. Pinapahiya ang bahay ng mga Shu. Paalisin mo na sila rito. Suwail na anak. Humingi kagad ng tawad. Balae, mali ang sinaktan mo. Ang dapat saktan ay ang malanding si Shen Qianyu at ang mayabang na si Ji Yanli. Bakit mo sinaktan si Chingge? Tama po, Itay. Tumahimik ka. Patawad po. Kababalik lang ng anak ko sa bahay ng mga Shu. Hindi pa niya alam ang lala ng sitwasyon. Pakiusap ay maging mapagbigay kayo. Sana ay patawarin niyo kami. Itay, teritoryo ito ng bahay ng mga Shu. Nalilito na ba kayo? Bakit kayo humihingi ng tawad sa kanila? Tama po, Itay. Hindi ba't hinihiya nyo ang dangal ng bahay ng mga Shu? Ikaw ang nagsusulsol dito. Itay, Nagagawa mo pang magsinungaling. Papatayin kita sa bugbog ngayon. Balae, baka naman ay mayroon lang na hindi pagkakaunawaan. Sa totoo lang, wala kaming ginagawang mali. Ang may kasalanan ay ang dalawang nang uudyok na iyan. Kayong tatlo, gusto nyo ba akong mapahamak? Humingi kayo ng tawad, bilis. Nagkulang ako sa pagdisiplina sa anak ko. Pakiusap, patawarin nyo ako. Tungkol naman sa dalawang ito, wala silang kinalaman sa pamilya namin. Bahala na kayo sa kanila. Boss G. Tama. Siya nga ang presidente ng Tianheng Grupo, si Boss G. Inanunsyo lang ito kahapon. Paano siya naging presidente ng Tianheng Grupo? Bakit ang presidente ng Tianheng Grupo ay magkakagusto sa isang gamit na babae? Ang Tianheng Grupo, yon ang dambuhalang kumpanya na lagi kong hinahangaan. Paano ba niya nagawang mapalapit sa kanya? Ang presidente pala ng Tianheng Grupo ay napakabata pa. Sinasabi ko na nga ba, napakaganda niya. Ang binibini na may ganitong class ay hindi lang basta-basta tao. Tapos na ang Tianheng ngayon. Bukod sa loob ng bansa na kayang lumaban ng patas sa bahay ng mga Shu. Kahit sa iba yung dagat ay sila ang nangunguna. Kahit ang bahay ng mga Shu pa ang lumapit, kailangan pa rin silang igalang. Paano nila nagawa iyon? Para lang silang nagpapakamatay. Pasensya na at hindi kita nakilala. Mali ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Anak-anak, Qianyu, kahit ano pa ang mangyari, naging mag-asawa rin kayo. Hindi mo naman pwedeng gawin ito ng ganito kalupit. Shen Qianyu, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Zenith na pista? Ang kinabukasan ni Kuya Yifan. Wala akong pakialam sa kinabukasan niya. Pero, ngayong araw ay balak ko. Napalampasin muna kayo. Gusto ko sanang palampasin muna kayo ngayon. Binibining Shen, sa harap ni Boss G, nagpapakita ka ng awa. Hindi yata maganda iyan. Oo nga, hindi alam ni Mrs. G ang sitwasyon. Kahit kasal na kayo, baka palayasin ka pa rin ng pamilya G. Sabi ng asawa ko, palalampasin kayo, kaya lumayas na kayo. Ji Yanli, ang galing mo talaga. Hindi mo man lang sinabi ang kasal sa akin na matandang babae. May respeto ka pa ba sa inang nagpalaki sa iyo? Inang nagpalaki. Tungkol dito, si amang nagpalaki. Kung hindi pa sinabi ni Sinyan, hanggang kailan nyo pa itatago ito sa akin? Tita, ako po. Wala kang karapatang sumabat dito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tama lang yan. Ano sa tingin mo ang gusto ko? Nandyan naman si Sinyan, nakapantay natin pero ayaw mo. Pinili mo pang pakasalan ang kasal sa ikalawang pagkakataon.
Pinilit ka ba ng matandang yon? Ginawa ko ito ng kusa. Walang kinalaman ng amang nagpalaki. Huwag ka nang magsalita. Ngayon din, makipaghiwalay ka sa kanya. Hindi ko kaya. Huwag mong isiping hindi ko alam kung sino siya. Sino ba ako? Kung hindi ka takot mapahiya, sasabihin ko na. Ikaw ba kay Lilong He, ang anak ng kabit niya? May hawak siyang larawan na kamukhang kamukha mo. Siguro ay larawan ng nanay mo. Noong bata pa siya. Nagkakamali po kayo. Kung itinuturing mo pa akong inang nagpalaki sa iyo, dapat kang makipaghiwalay. Kuya G, huwag mo nang galitin si tita. Binibini, sa pagitan ng mag-asawa, ang hindi pantay na katayuan ay makakasama lang sa iyo. Paano mo nalaman na hindi pantay ang katayuan namin? Nakakatawa, ambisyosa ka na makapantay ang tagapangulo ng Tianheng Grupo. Alam ko naman na isa kang social climber. Kaya hawak mo ang gintong anak at ayaw mong bitawan. Kayong dalawang araw ang nakalipas lang kinasal. May tunay ba kayong pag-ibig? Ano naman ngayon? Ang pag-ibig sa unang tingin ay nangyayari sa marami. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Ngayon ay dapat makipagdiborsyo ka na. Baka sakali pang mapanatili ang ating dangal bago pa humantong sa gulo. Tama na. Kuya G, kumalma ka lang. Bukod sa itsura ko, ang ama ko ay nasa top 10 ng Forbes. Ang ina ko ay Professor Emeritus ng Harvard. Ako ay sa Harvard Business School, nagtapos ng masterado, bihasa sa 8 wika, 3 taon sa negosyo, at nag-submit na ng IPO. Kaya naman binibini, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka kay Kuya G? Siya kaya si Lu, Xin, Yan. Talaga namang siya nga. Ganoon ba kalakas ang pamilyang Lu? Hindi man kasing yaman ng Tianheng. Pero narinig ko na ang negosyo nila ay sangkot sa mafia sa Italia. Binibining Shen, huwag kang magkamali. Dahil ang buhay mo ay nakataya rito. Sino magtatangkang pumatay sa anak ko? Nagpaalam na ba kayo sa akin? Sino ito? Hindi ko kilala. Tito Gu. Wala kang kwenta. Ipinakasal ko ang anak ko sa'yo. Hindi para saktan mo lang siya. Kayong dalawa talaga ang nagsasabi ng kalokohan at gustong saktan ang anak ko. Kung ano ang puno, siya ring bunga. Walang modo, puro kabastusan ang lumalabas. Matuto kang rumespeto. Hahaha, isang paslit lang. Ang lakas ng loob mo sa akin. Kahit ang itay mo pa na si Lu Jianlong ang pumunta. Hindi maglalakas loob na sabihin yan. Kilala niyo ang itay ko? Noon, ang ama mo ay todo pagluhod para maging tauhan ko. Pero pinalayas ko at pinahiya ko lang. Ang lakas mong bastusin ang itay ko. Mukhang ang nangyayari ngayon ay hindi matatapos ng maayos. Papupuntahin ko rito ang itay ko. Para kayong mag-ama ay mamatay na. Hindi magagawa ni Tito Lu yan. Dahil siya ang hari ng Hilaga. Hindi ko akalaing ganun pala siya. Talaga naman nanilihim niya ito. Gu Yuanshan. Bumalik na talaga si Gu Yuanshan sa bansa. Talaga naman siya pala ang ama ng babaeng ito. Kilala si Gu Yuanshan sa buong Europa. Anak na babae, bilisan na nating umalis. Maghihintay ba tayo rito ng kamatayan? Tara na. Ngayon ikarapat-dapat na ang anak ko kay Ji Yanli. Diba? Bakit? Gusto mo bang papuntahin dito si Lu Jianlong para hamunin ako? Huwag kang masyadong mayabang. Narito tayo sa loob ng bansa. Kung sino ang karapat-dapat sa anak ko, ako lang ang masusunod. Kung ganoon, ay tanungin mo ang anak mo kung makikinig ba siya sa'yo. Patawad. Tunay ngang, isa kang taong walang utang na loob. Sa tingin ko, ikaw ang gumagamit ng pabor para sa sariling interes at walang utang na loob. Wala kang karapatang sumabat dito. Ayoko sanang sumabat, pero sinaktan niyo ako kanina. Dahil, hindi niyo ako kinikilala bilang manugang na babae. Wala na kayong pakialam sa anumang gagawin ko. Ngayon, humingi kayo ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad sa akin. Akala mo ba dahil nandito si Gu Yuanshan, ay pwede ka nang maging mayabang? Masyado kang mapagmataas at walang galang sa nakatatanda. Kaya hindi ko mamasamain na turuan ka ng leksyon. Tita, maaari ko na bang pautos na dalhin dito ang mga gamit? Ito ay 1,000 taong ginseng na napanatili ang bisa, bihira at mahirap mahanap. Walang katumbas. Ito ay 1,000 taong lingzi mula sa kagubatan ng Aprika. Inabot ng maraming taon bago nakuha. Ito ay 10,000 taon na agarwood. Kalahating kilo lang ang meron sa mundo. 1 o 2 ang gagamitin kong dote. Ang 2 pang natitira ay mga shares ng pamilyang Lu sa mundo, pati na rin ang mga ari-arian. Ikaw, Binibini, ano naman ang maipagmamalaki mo? Napakalaking handog nito.
Namulat ang aking mga mata ngayon. Pero, bakit gamot ang unang 3 regalo? Jianli, ito ay mula sa pamilyang Lu na inilaan ng ilang dekada at pagod para mahanap ito. Ang iyong ina ay nakahiga sa kama. Mahigit 10 taon na. Ito na ang tanging pagkakataon mo. Pumili ka na. Talaga namang may ganito palang lihim na pangyayari. Ngayon ay nasa alanganin si Boss G. Kahit ano ang piliin niya ay mali. Handa akong magbayad ng malaki para mabili ang mga gamot na ito. $1 bilyong. Kuya Yanli, wag mo naman akong pahirapan. Hindi ko ibebenta. Dadagdagan ko pa ng 10 beses. Talaga namang para sa babaeng ito ay handa kang gumastos ng 10 bilyon. Masyado ko pala siyang minaliit. Huwag ka nang madaldal. Ayaw mong ibenta, di ba? Kung ganoon ay aagawin ko na lang yan. Tito Gu, bago mo pa man iyan maagaw, sisirain ko na ang mga gamot na ito. Ikaw. Sisirain ko ang lahat. Jianli, mag-divorce na tayo. Ano, napakabait naman ni Binibining Shen. Yanli, magpapasalamat ka rin sa akin. Bakit naman ako magpapasalamat sa iyo? Sino kaya ito? Mukhang napaka-elegante. Hindi ko rin kilala, pero ang makadalo sa Zenith na pista, siguradong hindi siya ordinaryo. Sino ka? Gusto kong itanong, ano dapat ang ipagpasalamat ni Yanli sa iyo? Salamat ba? Dahil sa sarili mong interes, sinira mo ang kasal ng iba. Matandang Ginoo, ito ay usapang pamilya namin. Wala kang pakialam dito. Tunay ngang mahalagang gamot ito. Sa labas, mahirap talaga itong makita. Subalit, itong basura na ito ay itinuturing mong kayamanan. Ang lakas ng loob mo. Lapastangan. Ang basura ay dapat lang sa basurahan. Isa itong kayamanan na napakamahal. Siguro ay nababaliw na ang taong ito. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag sa akin ngayon, gagawin ko ang Zenith na pista na iyong sariling libing. Tumabi ka muna riyan. Kapag nasaktan ka, masasaktan ang puso ni Itay. Ikaw, Wala kang karapatang sumabat dito. Bumalik ka at sabihin sa iyong Itay na sinabi ni Li Sijing ang mga institusyong medikal ng pamilyang Li. Simula sa araw na ito, formal na sa pamilyang Lu ay tatapusin ang kooperasyon. Siya nga ang dalubhasa sa medisina na si Li Sijing. Kung ganoon ay may karapatan siya na sabihing basura ang mga gamot na iyon. Tito Lee, hindi ko po alam na kayo pala iyan. Huli na ang lahat. Bakit ba si Binibining Lu ay takot na takot kay Dakilang Li? Hawak ng pamilyang Li ang medisina. Ang lahat ng kanilang mga negosyo ay kailangan ng pinakamahusay na serbisyong medikal. Sa loob ng 3 taon, ang pamilyang Lu ay kakaunti na lang. Tamang-tama. Mayroon akong ibibigay sa iyo. Ilabas iyan. Isang buong kahon ng 3,000 taon na ginseng. Iuwi mo ito at gawing sabaw. Ito ay 10,000 taon na lingji. Iuwi mo ito bilang dekorasyon. Ito ay kalahating kilo ng kulang ng 1 o 2 na agarwood. Magsindi ka nito kapag may oras ka. Talagang sayang lang ito. Yanli, pinakasalan mo si Qianyu, isang pamilya na tayo. Sa totoo lang, itigil ang karayom na ako. Pero dahil sa iyong ina, muli akong babalik. Tandaan mo, ang lahat ng ito ay dahil lamang pinakasalan mo ang anak kong si Qianyu. Magpasalamat ka sa kanya. Hindi ba si Binibining Shen ay anak ng hari ng Hilaga na si Gu Yuanshan? Narinig ko lang si Binibining Shen na tinawag na Tito ang hari ng Hilaga. Posible kaya na ang tunay niyang ama ay si Himalang Dr. Lee? Naku Itay, inimitahan sila ni Tito para lang salubungin ako. Bakit hahayaan ang wretch na iyon na nagmagaling dito? Sasalubungin ka. Anong klaseng panaginip yan? Oo nga. Sabi sa balita, para salubungin ang misteryosong tao. Hindi ba ako iyon? Hello? Ah, oo nga. Sino ba? Itong si Shen Ganyu. Alam ko kung sino. Sabi ng lola mo, kahit anong mangyari, paalisin si Shen Ganyu. Papunta na rito ang lola mo. Ako na ang bahala. Tara na. Sige nanay, tara. Tara. Ano pinagsasabi niyo? Siya ang aking anak. Hindi man lang kilala ang ama. Isang bastardo lang. Pero itinuturing pang kayamanan.
Hindi ba sila yung mga palihim na umalis kanina? Bakit sila bumalik? Pagpasok pa lang ay kinalaban na ang mga bigatin, talagang naghahanap sila ng gulo. Alam mo nga kung sino ang ama mo. Pero sayang naman. Ang host ng Zenith na pista ay ang bahay ng mga Shu. Ang mga inanyayahan ng mga Shu ay pawang mga sikat na tao. Hinding-hindi papayagan ang mga taong walang dangal na sirain ang antas ng piging na ito. Ang presensya ninyong iilan ay sapat na para ibaba ang antas ng piging na ito sa pinakamababa. Wala nang magagawa ang iba. Boss G, nagbibiro ka lang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Naniniwala ako na nalinlang ka lang ni Shen Qianyu para mapanatili ang kaayusan. Sa ngalan ng bahay ng mga Shu, hinihiling ko kay Shen Qianyu na umalis na agad. Hemp, kinakatawan mo ang bahay ng mga Shu. Kasapi ako ng bahay ng mga Shu, kaya kinakatawan ko sila. Kung ganoon ay kinakatawan ko rin. Ang bahay ng mga Shu. Ha ha ha. Sa tingin ko, nawawala ka na sa isip. Wala na itong gamot. Anong sabi mo? Kinakatawan mo ang bahay ng mga Shu. Ang aming si King Ge ay nakatayo pa rito. Ang bagay na ito. Siguradong nakita niyo na ito. Ang jade pendant na ito? Bakit ito bumalik sa iyong kamay? Ayos Shen Ganyu, nagnakaw ka pa sa bahay ng mga Shu bilang iyong dating asawa. Ikinahihiya kita. Akin na iyan. Bilang iyong dating asawa, nasusuka rin ako. Noong una, bakit ba ako nabulag? At pumatol sa isang hayop na gaya mo? Mga tauhan, palayasin niyo si Shen Qianyu. Subukan nyo lang. Si Shen Qianyu lang ang pakay ko. Kung may iba pang makikialam, huwag niyo akong sisihin. Anak na babae. Hindi ba parang sobra na ito? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Lola? Pero hindi naman kailangang proseto makaaway ang ganito karaming tao. Itay, ako na ang bahala rito. Balae, makinig na lang tayo kay Chingge, ha? Bilang kinatawan ng bahay ng mga Shu, inuutusan ko kayo. Palayasin ang mga taong ito. Sino mang lumapit ay mamamatay. Makinig ang pamilyang Lu, suportahan ng lubos si Binibining Shu. Makinig kayong lahat sa akin. Ako ang anak ni Shu Dongshan. Tingnan ko lang kung sinong magpapalaya sa akin. Ako ang anak ni Shu Dongshan. Tingnan ko lang kung sinong maglalakas loob na paalisin ako. Paano siyang naging anak ni Shu Dongshan? Tama ba ang narinig ko? Alam pala niya sa simula pa lang. Baka may iniwang huling habilin si Ziyi. Totoo kaya ang sinasabi ni Shen Qianyu? Diyos ko, ibig bang sabihin ng pamilyang Chu ay talagang nakawala ng isang kayamanan? Totoo ba ang sinasabi ng babaeng ito? Hindi. Hindi maaari. Huwag kayong makinig sa mga kasinungalingan niya. Bilisan niyo at paalisin siya rito. Ikaw! Alam kong narito ka para pagtawanan ako. Sakto dahil gusto ko ring makita ang mga mukha niyo. Pero subukan mo pang insultuhin ako. Puputulin ko talaga ang dila mo. Ano ba kayo mga tulala? Italin niyo na siya agad. Bitawan mo siya, hayop ka. Ang lakas ng loob mo rito sa lungsod ng Rong. Nasaktan ng mga tao sa bahay ng mga Shu. Talagang wala kang kinatatakutan. Nanay, sa wakas ay dumating ka na. Hindi ko akalain na darating talaga naman ang matriarkang Shu. Sino ba to? Ang matriarkang Shu ang kasalukuyang puno ng pamilya, ang ina ni Shu Dongshan. Siya ang makapangyarihan noon sa pamilya Shu. Nitong mga nakaraang taon, siya ay nagde-devosyon. May magandang palabas tayong mapapanood. Bitawan mo na. Pagbati sa matriarkang Shu. Pagpupugay sa matriarka. Walang anak ang pamilya Shu na gaya mo. Pakiusap sa susunod, huwag mong gamitin ang pangalan ng mga Shu para gumawa ng gulo rito. Matriarkang Shu, mali po kayo riyan. Ang gumagawa ng gulo ay baka ibang tao pala. Lola! Sinunod ko lang ang utos niyo. Ako ang nag-utos kay Chingge na paalisin si Shen Qianyu. Kami naman ay kailangan ng maayos na paliwanag. Ang maayos na paliwanag ay dahil ang babaeng ito ay malas. Dinudumihan niya ang dangal ng mga Shu. Matriarkang Shu, sumusobra na kayo. Ang mga nangyari noon ay kailangan pa bang banggitin? Tungkol sa nangyari noon, dahil alam niyo na, dapat naisip niyo rin na ang babaeng ito ay hindi makakapasok sa bahay ng mga Shu. Kung ayaw nyo, di huwag. Akala nyo ba ay ganoon kaimportante ang bahay ng mga Shu?
Tinatawag kitang matriarka para bigyan ka ng respeto. Ang utang mo sa junior sister ko. Tandang-tanda ko pa. Sige, dahil hindi nyo naman pala kailangan ang bahay ng mga Shu. Mas madali na ito. Umalis na kayo rito. Hindi kayo pwedeng sumali sa Zenith na pista. Ngayong araw, natabunan ko pa rin ang kasikatan mo. Sinong gagalaw sa aking anak? Anong nangyayari? May lumabas na naman na 3 tatay. Ang pinakamagaling na aktor na si Ginoong Chen Minghua, ang Nobel na profesor na si Li Longhe, at ang pinakamayamang tao na si Xu Dongshan. Nakakagulat ang pagkakakilanlan ni Binibining Shen. Nanay, matanda na po kayo. Ang mga usapin sa bahay ng mga Shu ay hindi na kayo ang dapat magdesisyon. Hanggat narito ako sa bahay ng mga Shu, ang bastardo na yan ay hindi makakabalik dito. Masyado ka ng bastos, matanda ka. Tawag ka ng tawag ng bastardo. Noon pa sana. Dapat binaril na kita. Patay na si Ziyi, pero hindi mo pa rin tinatantanan si Kianyu. Hahayaan mo lang ba sila? Nahiyain ako ng ganito. Nanay, sumusobra na po kayo. Si Kianyu ay ang aking anak. Nakalimutan mo na ba? Ang sinabi ng gurong celestial noon, malas ang babaeng ito. Kapag pumasok sa bahay ng mga Shu, mawawasak ang ating pamilya. Namatay ang kapatid mo sa araw na iyon. Langit at lupa, dinggin ang tawag ko. Mga dakilang espiritu, magpakita kayo. Una si Tangseng at si Pigsi. Ikalawa si Sandy at si Monkey King. Ikatlo, si Yang Jian na dakila. Ikaapat ang hari ng tore na si Li. Ikalima ang Buddha na si Jidian. Ikaanim ang espiritu ng Willow. Dongshan, anong nangyayari? Nanay, Dumating na ang anak ng masama. Mawawasak ang yaman ng mga Shu. hindi totoo yan. Gurong celestial, totoo ba ang sinasabi mo? Kung hindi kayo maniniwala, mapapahamak ang mga Shu. Para maiwasan ng malas, kailangang alisin itong pagbubuntis. Dongshan, ikaw, kapag pinilit mo akong alisin ito, makikipaghiwalay ako sa iyo. Ikaw na babaeng ito. Gusto mo bang sirain ang bahay ng mga Shu? Nanay, bakit ka nananakit? Masamang balita na aksidente ang Binibini pa uwi. Hindi na siya naisalba at namatay agad. Dongshan, hindi pwedeng itira ang anak ng masama. Kailangang alisin. Nanay, huwag po. Hindi siya anak ng masama, nanay. Tumahimik ka. Kapag hindi mo inalis ang anak ng masama, gusto mong maubos ang bahay ng mga Shu. Hindi ko aalisin ang bata. Shu Dongshan, makikipaghiwalay ako sa iyo. Aalis ako sa bahay ng mga Shu. Nanay, hindi ko hahayaang saktan niyo ang aking anak. Noon, hindi ko sila naprotektahan. Ngayon, may kakayahan na ako. Dalhin ang tao rito. Dalhin ang tao rito. Tungkol sa nangyari noon, ano ba talaga ang katotohanan? Pakiusap, patawarin niyo ako. Tumanggap ako ng pera. Mahal kong kapatid, saan ka pupunta? Ayaw mo bang marinig ang katotohanan? Siya ang nag-utos sa akin. Noong matindi ang agawan ng kapangyarihan sa bahay ng mga Shu. Basta, wag mong hayaang isilang ang batang ito. Bibigyan kita ng dagdag na 1 milyon. Madali lang iyan pag-usapan. Ikaw pala. Nanay, nagkamali ako. Nagkamali lang ako sa hakbang na ito. Nanay, patawarin mo ako, nanay. Nanay, patawarin mo ako, nanay. Patawarin ka. Hindi ka mapapatawad ng kaluluwa ng kapatid mo. Ang aksidente niya ay may kinalaman ka rin. Ano? Ilabas niyo muna ang mga taong ito. Sandali lang. Dongshan, isang pamilya tayo.
Patawarin mo na ang kapatid mo. Nanay, alam mo ba ang sinasabi mo? Nanay, tumigil ka na. Kailangan kong bigyan ng hustisya si Ziyi. Sige, kung ganoon. Mamamatay na lang ako rito para hindi na makaabala sa inyo. Sige, pag-uusapan natin yan mamaya. Ngayon, ako, si Xu Dongshan, ay formal na nagdedeklara. Si Shen Qianyu ay ang anak ng bahay ng mga Shu. Mamamana niya ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shu. Teka lang. Kung gusto niyang bumalik sa pamilya Shu, dapat siyang mangako na wala siyang sama ng loob kina Chen Liang. Dahil kung hindi, kapag naging makapangyarihan siya, baka saktan niya sila. Pasensya na. Hindi ko yan tatanggapin. Anak na babae, kahit ano pa ang gusto mong gawin, kaming lahat ay siguradong susuporta sa iyo. Itay, sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na tinawag kitang Itay. At ito na rin ang huling pagkakataon. Noong ipinanganak ako ng aking ina, nagkasakit siya ng malubha, kaya maaga siyang pumanaw. Sa loob ng maraming taon, nagdurusa ako sa hirap. At dahan-dahang nakarating sa araw na ito. Maaari kitang patawarin. Pero wala akong karapatan na patawarin ka para sa aking ina. Pinapayuhan kitang huwag maging walang utang na loob. Kapag umalis ka sa bahay ng mga Shu, wala kang kwenta. Matandang mangkukulam. Tingin ko ay hindi naman. Matandang babae, masyado ka yata siguradong sigurado. Ang aking kumpanya ay para rin kay Qianyu. Ang presidente ng Tianheng Grupo ay ang kanyang asawa. Nakukuha niya ang lahat ng gusto niya. Ang inyong bahay ng mga Shu ay baka hindi hamak na mas mahirap sa kanya. Salamat sa inyong kabutihan, mga tito. Ako, si Shen Qianyu, ay sumusumpa rito. Habang ako ay nabubuhay, sisiguraduhin kong ang mga nagkasala ay magbabayad ng nararapat na halaga. Hindi ko hahayaang ang aking tiyahin at ina ay mamatay ng walang katarungan. Haha, sumuko na pala siya. Ang pagkatao ni Shen Qianyu ay napakagaling pala talaga. Pero siya, Si Shen Qianyu ay hindi basta-basta susuko. Kinuha niya ang mga shares ng bahay ng mga Shu at muling magpapakasal sa anak ko. Kayong tatlo, kahit kilalanin man ako ni Shen Ganyu o hindi, siya pa rin ay aming anak ng bahay ng mga Shu. Kapag naglakas loob pa kayong gumawa ng kahit ano sa kanya, kukunin ko ang inyong mga buhay. hindi na po, hindi na mauulit. Sandali lang. Ikaw pala ang manloloko at walang pusong lalaki. Ang panlasa mo ay talagang hindi maganda. Nabalitaan ko na sinaktan mo ang aking anak na babae. Ako, ngayong araw, ay maniningil na ng utang. Sa susunod na makita mo si Qianyu, iwasan mo siya. Ang binti ko. Matapos ang maraming taon, ngayon ko lang naintindihan si nanay kung gaano siya nahirapan. Magiging maayos din ang lahat. Jianli, mag-divorce na tayo. Iniwan ng asawa ng presidente ang divorce papers at umalis na siya. Hanapin niyo siya. Bilisan niyo at hanapin siya. Boss Shu, nawawala ang senyorita. Ginoo Dalubhasang Li, nawawala ang binibini. Ano? Anong nangyari? Hanapin niyo siya agad. Itay, nawawala si Qianyu. Nawawala si Qianyu. Bakit hindi niyo pa siya hinahanap? Sige po. Nawala na si Shen Qianyu. Ang ating pagkakataon ay narito na. Nawala siya. Pero, ang kapangyarihan sa likod niya, Tutulungan tayo ni Lola.
Boss Chan, ayon sa maasahang balita, ikakasal sina Shu Qingge at Chu Yifan ngayon. Sina Shu Chenliang at ang matriarka na si Xiao Yunshu ay dadalo rin ng magkasama. Ang lahat ba ng dokumento ay handa na? Handa na po. Oras na para bigyan sila ng isang malaking regalo. Presidente, nakabalik na ang ginang sa bansa. Presidente, sa loob ng maraming taon, hinayaan niyo si Shu Qingge at si Chu Yifan sa kumpanya. Kapag nalaman ito ni Ginang, baka hindi siya matuwa. Para mapilitan siyang bumalik at personal na tapusin ang mga basurang ito. Ngayong araw, walang makakatakas sa kanila. Boss, Shu, bumalik na ang binibini. Tara, Ginoong Chen, bumalik na ang binibini. Bilis, tara na. Dalubhasang Li, bumalik na ang binibini. Tara, hanapin natin siya. Sir, may balita na sa binibini. Sige, bilisan natin. Sa tagal ng panahon, sa wakas, ay nagkatuluyan din kayo. Qingge, ikaw talaga ang maswerteng bituin namin. Simula nang maging kayo, ang karera ni Yifan ay lalong lumakas. Sa katapusan ng taon, magiging pampubliko na ito. Dahil iyon lahat kay Kuya Yifan at sa sarili niyang galing. Tumulong lang ako ng kaunti. Kanina pa kumikibot ang mata ko. Sa tingin mo ba, ay mayroong masamang mangyayari? Dito sa lungsod ng Rong, sino pa ang maglalakas loob sa atin? Baka si Shen Qianyu yon? Walang balita sa kanya ng matagal. Malamang ay matagal na siyang namatay sa labas. Tama? Binibining Shu, tatanggapin mo ba si Ginoong Chu? Sa hirap, man o sa ginhawa, sa mabuti o sa masamang palad, sama-sama sa hirap, kasama sa dusa, bilang habang buhay na kapareha. Shen Qianyu. Bakit ikaw? Sino ba ito? Siya ang bida sa Zenith na pista na si Shen Ganyu. Hindi ko akalaing darating siya. Shen Qianyu, ngayong araw ay kasal ni na Qingge at ni Yifan. Nandito ka ba talaga para sirain ang kasal nila? Umalis ka na ngayon din. Narito ako para magbigay ng regalo. Mga tauhan, dalhin dito ang regalo ko. Halina, buksan ang kortina. Gusto niyo ba ang regalong ito? Shen Qianyu, anong ibig mong sabihin? Naiingit ka ba sa amin ni Kuya Yifan? Dahil mas masaya kami kaysa sa iyo. Ang mga nangyari noon ay matagal na panahon na ang nakalipas. Kinalimutan na namin iyon. Bakit hindi mo pa rin ito mabitawan? Oo nga. Matagal na nga ang nakalipas. Pero bakit kayong dalawa ay wala pa rin pinagbago? Kasing kapal pa rin ng dati ang mukha nyo. Kamalasan, hindi ka welcome dito. Hindi mo sinamantala ang pagkakataon noon. Sa bahay ng mga Shu ngayon, ang kalahati ng mga shares ay nasa kamay na ni Qingge. Ikaw, anong panlaban mo sa amin? Aking pamangkin, pinapayuhan ka ni Tito na magpakumbaba muna. Mabuti at nandito kayong lahat. Para hindi ko na kailangang isa-isahin pa kayo. Anong ibig mong sabihin? Wala lang mukhang hindi kayo sa regalong binigay ko kanina. Masyadong nasisiyahan na. Regalo. Sa tingin ko, gusto mo kaming mamatay. Tama po kayo. Gusto ko lang ipadala kayong mga taong walang konsensya para mapunta sa langit. Ikaw. Sabihin mo uli yan. Shen Qianyu, talaga naman pati sarili mong lola sinasaktan mo. Kailanman ay hindi ko sinabing siya ang aking lola. Sobrang yabang mo pa rin talaga. Nabalitaan kong nabali ang binti mo. Nagpagaling ng kalahating taon. May epekto pa ba ito hanggang ngayon? Ikaw. Ano ba talagang balak mo? Ang ipakulong ka. Gusto mo bang sumuko ng kusa? Bakit hindi ka na makapagsalita? Hindi ba't dati ay ikaw ang pinakamaingay sa lahat? Hindi ako natatakot sa iyo. Huwag kang manginig habang nagsasalita para maging kapani-paniwala. Sige na, ayoko nang makipagtalo sa inyo. Sinabi ko na noon, nalilinisin ko ang pangalan ng aking ina.
Para sa namatay kong tiyahin, hihingi ako ng katarungan. Magsisimula ito ngayong araw. Xu Chenliang, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Nakakatawa. Akala mo ba ay may sala ako dahil lang sinabi mo? Akala mo ba sa tito mo ay madaling matakot? Sa harap ng maraming tao, sinisiraan mo ang itay ko. Ano ang balak mo? Sa tingin ko, nagsisisi ka na at gusto mong bawiin ang shares sa bahay ng mga Shu. Mukhang may balak nga si Binibining Shen. Noon, napakataas ng pride niya. Sabi-sabi lang iyon. Maniniwala lang ako kapag nakita ko na. Bawiin. Magandang salita iyan. Ibig sabihin, ang shares sa bahay ng mga Shu ay sa akin talaga noon. Oo nga. Tumahimik ka. Ang mga shares sa bahay ng mga Shu ay walang kinalaman sa iyo. Ang tito mo at ang iba ay maraming naitulong sa bahay ng mga Shu. Lahat ng ito ay nararapat lang sa kanila. Mukhang ulyanin na kayo at hindi na marunong magbilang. Sa pagkakaalam ko, simula nang pumasok si Xu Qingge at ang itay niya sa grupong Shu, ang presyo ng stock ng grupong Shu ay patuloy na bumabagsak. Hanggang ngayon, ay hindi na ito aabot sa kalahati ng dati. Paano nalaman ng babaeng ito ang lahat ng ganito kalinaw? Dahil ayaw ninyong umamin sa kasalanan nyo, ako na ang magdadala sa inyo roon. Mga tao, dalhin si Xu Chenliang para sumuko. Dalhin si Xu Chenliang para sumuko. Sinong may lakas ng loob? Bitawan niyo ako, bitawan. Tatawag ako ng pulis. Nanghuhuli ka ng tao sa gitna ng araw. Sige, tumawag ka. Tignan natin pagdating ng pulis kung sino ang unang huhulihin. Maraming tao ang nakakakita rito. Huwag mo akong pagbintangan. Akala mo ba, wala akong ebidensya? Narito sa loob, ang lahat ng ebidensya ng pag-upa mo para pumatay ng tao. Dalhin na siya pababa. Bitawan niyo ako. Itay. Wala kang konsensya at wala kang modo. Pakawalan mo na ang iyong tito. Tito, parang kayo ay hindi kailanman itinuring na ako ay bahagi ng bahay ng mga Shu. Ikaw. Pagdating sa kawalan ng konsensya, hindi ako uubra sa inyo. Ang sarili ninyong anak ay pinatay, pero kayo ay nagbibingi-bingihan. Hinahayaan ng mamamatay tao na manatiling malaya pa rin. Patay na ang tao. Ang mga buhay ay kailangang magpatuloy sa buhay. Pakinggan nyo, pakinggan. Ito ang sinasabi ng matriarka ng bahay ng mga Shu. Paano nangyari ito? Marahil, totoo ang mga sabi-sabi kung ano ang puno, siyang bunga. Baka ang pagkamatay ng tiyahin ni Binibining Shen ay utos ng matandang babae na ito. Masyadong madali para sa iyo ang mahimatay. Nagkukunwaring himatayin. Tulong. Tao po. Malala na ang sakit ng matandang ginang. Kailangan ng emergency. Kunin niyo ang scalpel ko. Bubuksan ko ang dibdib niya. Huwag na po. Ayos na ako. Mabuti naman kung ganoon. Kayo riyan. Bigyan ng upuan ang matandang ginang. Magsisimula na ang magandang palabas. Anong balak mo? Tapos na ako sa itay mo, na siyang may kasalanan. Ngayon naman, kayo na ang susunod. Kianyo, ang bahay ng nanay mo, ibabalik na namin sa iyo. Ngayon alam mo na akin ang bahay na iyon. Noong ginamit niyo ang abo ni nanay para palayasin akong walang bitbit at inagawang ari-arian ko. Ang bagay na ito ay hindi matatapos ng ganoon lang. Talaga naman, may ganoon palang nangyari. Kung ako iyon, maghihiganti rin ako ng husto. Sabihin mo lang kung magkano. May pera ang yifan namin. At babayaran ka namin. Siguradong babayaran kita. Nanay. Hindi ko kailangan ng pera. Ang layunin mo ngayon ay para lang sa pera, di ba? Huwag ka nang magpanggap. $50 million. Ang mga nangyari noon ay tapos na at bayad na. Nakakatawa. Ang boss ko ay ang tagapangulo ng Qianyu International. Sa tingin mo ba ay kailangan niya ang barya nyo? Qianyu International, sa ikatlong anibersaryo pa lang ng kumpanyang ito, ay sinakop na ang Europa. Dahil sa mga proyektong maikling drama, ay naging pinakamalaki na ito sa buong mundong plataporma ng pelikula. Ang mga pamumuhunan ng Qianyu ay kamangha-mangha. Namuhunan lang sila sa mahigit 10 kumpanya at 80% ng mga ito ay matagumpay na nakalista. Kung ganoon, ang bahay ng mga Shu
at pamilyang Chu ay talagang walang binatbat. Nagsisinungaling ka. Chanyu at Chanyu, nagkataon lang ba talaga ito? Hindi mahalaga kung nagsisinungaling ako. Ang mahalaga ay, kayong dalawa, ay magre-report na rin sa loob ng kulungan. Ano? Akala mo ba ay may kapangyarihan ka? Nakontrolin ng batas? Wala akong ganoong kapangyarihan. Ako ay isang masunurin sa batas. Namamamayan. Kayo ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Chianyo, mag-usap tayo ng pribado. Mayroon nga bang hawak na alas laban kina Chingge? Nakikiusap ako sa'yo, itigil mo na ito. Gusto ko lang ng katarungan. Chu Yifan, Shu Qingge, malinis ba talaga ang konsensya nyo? Gusto nyo bang paalalahanan ko kayo? Peking gamot. Ano ang nalalaman mo? Sinisindak lang niya tayo. Kung may ebidensya talaga siya, bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon, hanggang sa araw na ito? 3 taon ang nakalipas. Noong mismong kaarawan ko, binati niyo ako pagkatapos ng 3 taon. Sa mismong kasal niyo naman, bibigyan ko kayo ng regalo. Dahil ayaw niyong umamin, ipapaubaya ko na ito sa pulis. Mga tao, ilabas ang dalawang ito. Nasaan ang guwardiya? Bilisan niyo, pigilan niyo sila. Bitawan niyo ako bitaw. Jianyu. Qianyu. Walang hiya. Mamatay na kayo. Jianli, Huwag kang umiyak. Papangit ka. Kapag umiyak ka, Jianli, Jianli. Huwag ka nang malungkot. Itay. Nanay, anong sabi mo? Ngayon ko lang naintindihan. Patawarin daw kita. Bakit ka narito? naglalamay ka para sa biyanan ko. Siyempre, dapat lang akong pumunta. Hiwalay na tayo. Hindi ko nilagdaan ang kasunduan. Kaya hindi pa tayo hiwalay. Ngunit, Alang-alang kay Binibining Shen sa pagsalo ko ng saksak. Kahit maghiwalay pa tayo, maghintay muna tayong gumaling ako. sige, May hihilingin pa sana ako sa'yo. sa tingin mo, magugustuhan kaya ni tita ang mga binili kong regalo? Magugustuhan niya ang lahat ng binili mo. Tingnan mo ako. Ang suot ko ngayon, maayos ba ito? Napakaayos naman. Sige na. Kung magtatagal pa tayo, magiging hapunan na ang tanghalian. Oo. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Ikaw siguro si Xiao Yu. Opo. Hello po tita. Ako po si Shen Qianyu. Tuloy ka. Napakaganda mo nga talaga. Kaya pala palagi kang binabanggit ni Yanli. Nanay, hindi naman araw-araw? Sige na, siguro tuwing 1 oras lang.
Halika uminom ka ng tsaa. Salamat po, tita. Bakit tita pa rin? Huwag ka nang mahiya. Tawagin mo na lang akong nanay. Nanay, Nga pala, matagal na kayong kasal ni Yanli. At matagal ka ring nag-aral sa ibang bansa. Halatang masipag kang bata. Nabalitaan ko, ano nga ulit ang inaral mo roon? Business Acupuncture. management. Business Acupuncture. management. Kayo talaga. nanay, ganito po iyon. Noong nasa ibang bansa ako, ang major ko ay acupuncture at minor sa business management. Double degree. Medyo malayo ang pagkakaiba ng dalawang iyon. Lagot na. Baka mabuko na ako. Mukhang talagang mahusay ka. Hahaha, hindi naman po. Kaya, kailan nyo ba? Balak magkaanak. Nanay, hindi ba sinabi ko na sa inyo ang bagay na ito ay depende sa tadhana? Sige. Kaya, dito na kayo matulog ngayong gabi. Ipinagluto ko kayo ng sabaw. Nanay, ako. Ngayon lang kayo. Bumisita ulit kay nanay. Samahan niyo muna ako. Sige po. Mabuting bata. Hahaha. Bakit ang init? Para nga. Ang bango mo. Talaga. Parang ang amoy ay nanggagaling sa iyo. Hindi maaari. Ang nanay mo, hindi kaya siya, sa iniinom nating sabaw, ay may inilagay. Sigurado na ako ngayon, may inilagay siya. Pero sa lagay mong iyan, sigurado ka bang seryoso siya? Kukuha na lang kaya ako ng malamig na tubig. Hindi pwedeng mabasa ang sugat ko ngayon. Kung ganoon, tatawag ako sa 120. Kapag tumawag ka ngayon, puno na ng iskandalo sa mayaman ng balita bukas. Sa lagay mong yan, ayos ka lang ba? Subukan natin. Janyo, huwag kang aalis. Sige, sige. Hindi ako aalis. Tulong. Bilis. May tao ba rito? Dapat magpigil muna ang mga kabataan. Subukan nyo na lang kapag magaling na ang sugat. Tandaan nyo, mag-ingat kayo. Sige. Jian Lee, huwag ka nang matulog. Alam kong gising ka. Doktor, nakapag-isip na ako. Baka mas mabuting magpatali na lang siya. Uy, doktor. Matagal ko itong pinag-isipan. Siguro dapat siyang magpatali na lang. Sa tingin ko ay hindi na kailangan. Gising na si Boss G. Mahirap ba ang magpanggap? Nakabitag mo ako, paano ko naman magagawa iyon? Sige na. Tinulungan kitang harapin ng nanay mo. Nangako ka sa akin tungkol sa diborsyo. Ayaw mo bang maging responsable sa akin? Ano? Wala na ang aking kapurihan. Makikipagdiborsyo ka pa rin ba sa akin? Panganay na kuya. Ako ang babae rito. Sino ang nagsabing sa ganitong bagay ay laging babae lang ang dehado? Ang mga dekalidad na lalaking tulad ko ay kabilang din sa mga nalulugi. O sige, ano ang gusto mong gawin? Siyempre, iaalay ang sarili ko sa iyo. Hindi pwede. Wala na akong mahihiling pa, kundi ang magkaroon ng asawa. Walang hiya. Hindi mo naman ako balak iwan, di ba? Bibilihan kita ng pagkain. Ito. At saka ito. Pakibalot nga para sa akin. Miss, pupunta lang ako sa banyo. Pakilista muna ito para sa akin.
Aba, dito ka pala nagtatrabaho. Anong gusto mong kainin? Ilista mo na lang. Bakit ka nagmamalaki? Ang tao, dapat marunong tumanggap ng tadhana. Noon, akala mo nakahanap ka na ng mayaman. Pero sa huli, nauwi rin sa wala ang lahat. Kung hindi ka kakain, huwag kang mang-abala ng negosyo. Talaga namang sumagot pa ang babaeng ito. Bakit? Kailangan ko ba nasampalin ka ng 2 beses? Para lang makinig ka ng maayos. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Lumuhod ka agad sa harap ko at humingi ng tawad. Kung hindi, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho. Huli na ang tawa mo, Shen Qianyu. Lumuhod ka sa loob ng 3 segundo. Kung hindi, irereklamo kita. Talaga namang sinaktan mo ako. Gising ka na ba ngayon? Sige, tawagin mo ang inyong tagapamahala rito. Heto na. Ano po ang maipaglilingkod ko? Gusto kong ireklamo ang empleyado nyo. Talaga namang sinaktan ang customer. Magrereklamo ako sa empleyado nyo. Pati ba naman manakit ng customer? Paghihingiin ko siya ng tawad. Bago ka lang ba rito? Narito lang ako para tumulong. Bago lang at walang alam. Halatang naghahanap lang ng gulo. Hindi siya mabuting tao. Yumuko ka at humingi ng paumanhin. Sinasadya talagang manggulo. Hindi nga siya mabuting tao. Magrereklamo ako laban sa inyo. Nagsasabuatan kayong dalawa. Boss, magsasabi ako ng totoo sa inyo. Siya ay gusto lang magtakas bayad. Sa dati kong pinagtatrabahuhan, maraming beses ko na siyang nakita. Aba, dito mo pa talaga naisipang manloko. Lumayas ka na rito agad. Alis. Ano? Bakit naging ganito? Walang kwentang tao. Napakasama ng ugali, kaya pala sa restaurant ka lang nagtatrabaho. Ano? Hindi mo mabili? Kailan pa siya? Naging ganito kayaman? Ano, gusto mong magbudol-budol? Sasabihin ko sa iyo, may mga CCTV kami rito. Ilang taon nang nawala si Shen Qianyu, walang balita. Hindi mo ba talaga balak magpakasal sa iba? Huli na ang balita mo. Anong huli? Ibig bang sabihin, bumalik na si Shen Qianyu? Oo, lumabas siya para bumili ng pagkain ko. Ilang taon mo na akong niloloko sa mga balita mo, maliban na lang kung tatayo siya sa harap ko ngayon. Kung hindi, hindi ako maniniwala. Naniniwala ka na ba ngayon? Pwede na bang umalis? 3 taon kang nawala at dadma lang kay Kuya Yanli. Tapos inaangkin mo pa ang pwesto bilang asawa ni Kuya Yanli nang hindi ginagawa ang tungkulin mo. Tapos ka na ba? Kung tapos na, umalis ka na. May mga pribadong bagay pa. Kaming pag-uusapan ng asawa ko. Ikaw, paano mo nalamang wala kaming komunikasyon? Ang Qianyu International ay kumpanyang itinatag ko. Ang alamat ng pamumuhunan ng Qianyu International. Siguro naman ay narinig mo na yon? ayokong pakinggan ang lahat ng iyan. Ang bawat pamumuhunan ng Qianyu International ay laging kasama ang Tianheng Grupo sa isang joint investment. Sa tingin mo ba ay nagkataon lang ito? Sige na, lumabas ka na. Binibining Lu, umalis ka na po. Ayokong magalit ang aking ginang. Nagseselos ka, no? Hindi ah. Gusto mo bang pabalikin ko rito? Si Binibining Lu para sa iyo. Sige ba? Mukhang hindi ka pa naman gutom. Sandali lang. Bakit bumuka ba ang sugat mo? Tatawag ako ng doktor. Kaya pala sa loob ng maraming taon ay tahimik mo akong sinusubaybayan. Hindi kaya. Paano naman? Yung tungkol sa joint investment. Ginawa ko lang yun para kumita ng pera. Kung ganoon, dapat ay ibigay mo sa akin ang kalahati ng kinita mo.
Sige, nabibigyan kita ng kalahati. Talagang hindi siya marunong magmalasakit. Hindi marunong mag-alaga, hindi man lang inisip ang sugat mo. Kasalanan ko ito. Walang kinalaman si Kian Yu. Sige, kampihan mo siya. Bakit ka napunta rito? Dinalaw lang kita. Hindi gaya ng iba. Maalat at malangis ito. Makakain mo ba ito? Sinyan. Ipagluto mo si Yanli ng isang bahagi. Opo. Kapag nagluto pa, magugutom ka ng 2 oras. Sabi ng doktor, hindi ka dapat magutom. Ako ba ang kinakausap mo? Kausap ko ang aking asawa. Ilang taon na ang lumipas. Wala ka pa ring modo. Ikaw naman ay nagbago. Lalo kang tumanda. Ikaw. Dumami na rin ang kulubot. Huwag kang magalit. Tatanda ka lalo niyan. Tingnan mo siya. Ganyan lang talaga siya. Huwag niyo napansinin. Kayong dalawa, kakampi ba kayo laban sa akin? Ano? Sa tingin ko ikaw ang lumalaban sa kanila. Sa tingin ko, ikaw ang kumakalaban sa kanila. Huwag mong pakialaman ang mga gawain ko. Huwag mo nang gambalain sina Yanli at Kian Yu. Isama mo na ang anak na babae ng pamilyang Lu pauwi. Natatakot ka ba na may gawin ako sa babaeng ito? Alam ko na, ang babaeng ito, siya ba ang iyong anak? Patay na ang matandang bruha, at ang bata naman ang pumalit. Tumahimik ka. Puno ng dumi ang bibig mo. Wala kang kahit anong modo. Sinampal mo ako? Para sa mag-inang yan, sinaktan mo ako? Ilang beses ko na bang sinabi, noong nag-aaral pa ako, wala akong pera. Si Ji ang tumulong sa akin, kaya narito ako ngayon. Ang larawang iyon ay isang alaala lamang. Ang mga sinasabi mo, mapaniniwalaan ko pa ba? Isa kang siyentipiko. Para mahanap siya, ginamit mo pa pati ang sarili mong impluensya. Tama na. Maghiwalay na tayo. Anong sabi mo? Mag-divorce na tayo. Tito, huwag po kayong maging padalos-dalos. Batang Shen, hindi kita naalaga ang mabuti. Nabigo ako sa iyong ina. Ayaw ko na sa limitadong buhay ko ay gumawa pa ng walang kwentang gulo. Gagamitin ko ang natitirang oras para ayusin ang aking pananaliksik at iwan ito para sa aking karera. Bakit? Mali ba talaga ako? Talaga bang gusto mong makipag-divorce? Magaling na ang katawan mo. Kaya dapat na tayong bumalik sa dati. Pwede bang huwag tayong mag-divorce? Pakiramdam ko sa katawan ko ay hindi pa rin mabuti. Baka pwedeng sa ospital ay manatili muna ako ng mas matagal. Sinasabi ng medical report mo na ang iyong katawan ay mas malusog kaysa sa kahit sino. Oh, nandiyan na ang sasakyan. Tara na. Ginong G, may utang akong kasal sa'yo. Simula sa araw na ito, ako na ang bahala sa iyo. Tama na yan. Huwag na kayong malambing. Ikaw na walang pinag-aralan. Sa wakas, ay naghintay ako na maikasal ang aking anak. Sayang naman. Sa 3 taon para sa anak na babae ko, lahat ng sikat na bituin ay hindi na magagamit. Ang anak na babae at lalaki ay sa akin. Si Kian Yu ay nagmana ng galing sa medisina ng kanyang ina. Tanging ang mga tao lang sa aming grupo ang nakakaalam